Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Victorious living, responding to life's challenges from Christ's victory. Review po tayo. Alam ko, kabisado nyo na to sa ngayon. Sabay-sabay po natin basahin. Psalms chapter 23, verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po yung mga beloved thought na ating natutunan sa araling ito. Yung unang beloved thought, pakibasa natin ang sabay-sabay sa worries. Christ is my shepherd, I shall not worry. Yan po yung sa verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yung pangalawa pong beloved thought, tungkol naman sa business. 1, 2, 3, go. Christ is my shepherd, I can rest. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Yan po yung verse 2. Sa verse 3, dalawa pong part yan. Sa Indecisions 1 and Indecision 2 na shinare po ni Pastor Martin. Sabay-sabay po natin basahin. Christ is my shepherd. I can find true joy. He restores my soul. Indecisions number 2. Christ is my shepherd. I can hear His voice. Letter B. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Next. Life toughest moment. Ito po yung tinuro sa atin 2 linggo ni Pastora Berna. Sabay-sabay po nating basahin. Christ is my shepherd. I am not afraid. Ito po yung verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yan po yung verse 1 to 4. Ngayon po, magfo-focus po tayo sa verse 5. Malapit na po tayo mag-conclude sa magandang verse na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin ng verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Ngayong umagang ito, ang tatalokahin po natin is all about hurts. Tell me where it hurts you, baby. Hurts. Responding to hurts in the light of Christ's victory. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon na binigay mo sa amin. Salamat sa pag-iingat. Kami po'y nakarating sa bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, sa isang linggo na kami po'y ginabayan mo, biniyayaan, Panginoon, iningatan. At ngayon, nandito kami ngayon, Panginoon, natagpuan namin ang aming sarili, nakikinig ng iyong salita. Handa na po kami. Change our hearts. Make it ever pure. Change it from glory to glory in the image of your Son, Jesus Christ. At ako po, Panginoon, ang iyong lingkod, ay itago mo lamang sa iyong harapan. Ikaw po ang makita, Panginoon, dahil kayo po ang tunay na mabuting pastol na laging nag-iingat, nag-aalaga, yumayakap sa iyong mga tupa. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan pa palakpakan natin ng Diyos. We are imperfect, living in an imperfect world, surrounded by other imperfect people. So what do you expect? Galit ka ba, bossing? Hindi po. Actually, dyan, hindi ka na masusurprise eh. Nandito ka sa mundo na hindi perpekto,
kasama ng mga taong katabi mo na hindi rin perpekto, ano ang aasahan mo? Eh di hindi perfect. Tama po? Wala. Walang perfect. Pwede kang ma-disappoint, pwede kang masaktan. Pastor, saan ba galing yung sakit? Ang sakit ay hindi galing sa Diyos. Hindi pa pwedeng ibigay ng Diyos yung mga bagay na pinagbayaran niya sa krus. Tama? Sakit. Diba? Yung kaligtasan, buhay. Ano yun? Niligtas ka niya? Tinanggal niya yung mga sakit mo, tapos bibigyan ka niya ng sakit? Ang sakit, ang hurts, ay galing sa dyablo. Galing yan sa kaaway. Galing yan sa devil. Hindi yan galing sa Diyos. Eh bakit minsan nagkakasakitan ng tao, pamilya, lalo na po sa relationships. Sabihin nyo relationships. Yan. Yung dila nga sa kabibig at ngipin, lagi magkasama. Tama, minsan nakakaagat. At pag naagat, talagang masakit. Kaya pag may relasyon ka, kapamilya mo, kuya, kapamilya, kaklase, best friend, you are prone, you are vulnerable sa hurts. Magkakasakitan talaga. Pero, buti na lang, mabuti ang Diyos dahil tinalakay uli natin ang Psalms 23 para mapaalalahanan tayo. Pastor, parang naulit na yan kasi yung emotion, di ba? Alam niyo po, may research. Magkaiba pala yung dalawa na yan. Tignan po natin meron akong citation dyan. Ibig sabihin, talagang dumaan yan sa matinding pagsasaliksik. Ang hurts, it's all about temporary pain from specific incidents. Ibig sabihin, ito ay nandito pa lamang sa ating isipan. Hinuhulog pa lang. Kaya pag na-hurt ka, mababaw pa yan. Temporary. Situational incidents. Pero yung diniscuss ni Pastora Rems last time, damaged emotions, deeper, lasting emotional, and psychological wounds that result from prolonged emotional trauma or stress. Naranasan din po ni David yan. Tingnan natin. David's hurt. Ito po yung betrayal ni King Saul. Yung David's damaged emotion naman, it's all about David's affair kay Bathsheba at yung murder na ginawa niya sa asawa ni Bathsheba, si Uriah. Yung sakit na naranasan, hindi galing yan sa Diyos. Galing yan kanino? Sa devil. Na hindi tayo aware na tayo pala ay nagiging sanhi ng sarili nating sakit. Meron tayong self-destruct. Sarili nating desisyon, nasaktan tayo. Nagdesisyon tayo, nasaktan ibang tao. Bakit? Hindi natin alam. Parang na-normalize na lang tong sakit. Okay lang yan. Dito tayo sa imperfect world Okay lang masaktan. Pero hanggat maaari, ayaw ng Diyos na sasaktan ng kanyang mga anak. Amen? Tinuro sa atin, di ba? Iniiwan niya ang 99 para tignan yung isa. Pag merong nawawala, kinakalawit. Kalawit po hindi pinapalo. Tandaan po natin, paano po pag nawawala? Kinakalawit. Yung pamalo, saan ginagamit? Yung rod. Sa mga wild animals, yung mga kaaway, di ba? Hindi po baliktad hindi po ginaganon yung kaaway, tara dito, at pinapalo yung tupa, hindi po ganun ng Diyos. Hindi po sadista ang Diyos. Amen? Kaya, hanggat maaari, ayaw ng Diyos, ng ating good shepherd na nagkakasakitan. Masarap kayang walang sakitan, tama po? Amen? Amen? Sabi sa John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, pains, hurts, troubles. But take heart, because I have overcome the world. Nung panahon na to, wala pang Holy Spirit. Wala pang tagapamagitan. At alam ng Diyos ang nagahari sa mundong ito ay ang devil. Pero sa mga taong nakakaalam, sa mga taong naniniwala at tumanggap sa biyaya ng Panginoon, wala nang dominion sa iyo ang kaaway at kasalanan. Amen? Nagahari ka na sa mundong ito, kaya mo na yun.
John 10:10. The thief, the devil, does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan ang ginagawa ng kaaway. Kukunin niya yung kinabukasan mo. Papatayin ka niya. De-destroy niya. Sisirain niya buhay mo. Pag hindi ka aware, gawa na to ng kaaway. Hindi ka kaagad bumabalik sa kawan. Pag hindi ka nagpapakalawit, kinakalawit ka na ng good shepherd, ikaw, hindi. Dito ako, dito. Gusto ko dito. Ang Diyos naman ay hindi namimilit. Pero walang katapusan ang biyaya ng Panginoon. Kahit napakalayo mo na, hahanapin ka pa rin niya. Amen? Ang Diyos ang maghahanap sa iyo. Kaya kung naririnig mo to, sa mga panahon na to, nahanap ka na niya. Ngayon ang panahon. Para makita mo yung kagandahan ng kanyang pag-ibig para sa atin. Yung nangyari kay Matt, gustong sirain ng kaaway ang buhay ng ating beloved na kasamahan dito. Gawa yun ng kaaway. Tama? Hindi yung gawa ng Diyos, gawa yun ng kaaway. Papatayin niya talaga tayo. Tingin po kayo sa mata ko. Huwag tayong magbibiro sa dyablo. Huwag. Huwag tayong maglaro ng apoy. Huwag. Turubukan ko kaya. Testing ko kaya itong ano ko, yung airbag ko. Paano ba ito testingin? Huwag mong testingin. Huwag. Di ba naalala niyo tinukso ni devil si Jesus? Magpatihulog ka. Pinatulan ba ni Jesus? Hindi. Hindi niya pinapatulan ang kaaway. Huwag niyong patulan. Huwag kayong maglaro ng apoy. Masusunog kayo. Papatayin talaga tayo. Sisirain talaga ng kaaway ang buhay natin. Mga kabataan, mga may asawa, mga may negosyo, huwag natin itong baliwalain. Ang kaaway, hindi naman yung pupunta sa atin na may sungay. Hindi yung gaganon. Minsan mag-aanyo yan na parang katrabaho mo. Mag-aanyo yan na parang kaklase mo. Mag-aanyo yan na parang kapamilya mo. Naalala niyo yung tagpo ni Jesus sa ni Pedro? Mag-aanyong apostol. Sabi ni Jesus, ako ay naparito para parusahan upang saluhin ko ang pasakit ng mundong ito. Sabi ni Pedro, huwag! Huwag, Jesus! Si Pedro talaga, passionate. Hindi po pwede mangyari sa yan. Kung sino man mangyari sa yan, papatayin ko! Sabi ni Jesus, Satanas, pumunta ka sa likod ko. Siguro sabi ni Pedro, grabe to. Oh. Ang harsh ni Jesus. Satanas. Pinakita sa atin yung scenario na yon para makita natin na even our close relationship, pwedeng gamitin ng kaaway para hindi matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya huwag kayong sumuko na sabihin niyo, ito na talaga at buhay ko. Talagang ito na to. Sorry for the word, pero wala na, hindi na uusad ang buhay ko. Tinanggap mo na ang kapalaran mo. Isang uod na lang ang pipirma, paalam na, Pasko na, sinta ko. Huwag po nating tanggapin yun. The devil will steal that. The devil will steal your determination, your dreams, your ambition. He will kill your joy. Ang number 1 KJ, devil. He will kill your joy. Papunta ka pa nga lang dito, di ba? Traffic. Oh, sasaktan ka niya. Traffic, di ba? Dapat wala ka ng hurt eh. Ang kaaway magaling. Sisihin mo yung biyanan mo. Sisihin mo yung hipag mo. Ikaw kasi, hanggang yung na-hurt. Nasaan doon sa labas ng kotse si devil? Yeah. Nagiging normalized na lang yung hurt. And then, sorry. And then, mabuti ang Panginoon, nandito pa rin tayo. Amen? Pero kung alam natin yun, maiiwasan sana yung samaan ng loob. Sabi ni Jesus, I, Jesus, have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yan ang hindi KJ. Binigyan tayo ng buhay para ma-enjoy natin ang buhay more
abundantly. Amen? As beloved children of God, we see hurts in a different lens. Not as defeat, but as opportunities to experience Christ's victory in a powerful way. Tandaan niyo po, ang tinapos na gawa ni Jesus na tinanggap natin, hindi po yan minsan lang na tinanggap natin and then tapos na. It is always active in our life. Yung grace ni Lord, kumikilos yun. Minsan lang ginawa ni Jesus, minsan lang siyang namatay. Pero nung tinanggap mo, forever na yan, kumikilos yan. It will produce fruits. Amen? Sabi sa unang Korinto, 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan o bibigyan pa lang? Binigyan na. At laging yan kumikilos sa atin. Victorious ka na. Hindi ka na talunan. Amen? Kung alam mo na ang battle ay belong kay Lord at yung battle ay tapos na, lalakasan mo yung pasa mo. Psalms 23 verse 5. 1, 2, 3. Go. You prepare. You anoint my head with oil. My cup runs dry. I want to share with you the 3 biblical truths to help us respond to hurts in the light of Christ's victory. Number 1, God prepares a table in the midst of my pain. Sa kabila ng ating mga sakit na nararanasan, hindi pagkatapos habang ikaw ay nakakaranas ng sakit, ang Diyos kumikilos. Imagine niyo, habang ikaw ay lumuluha, habang ikaw ay may dinadamdam, ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen? Kaya nga, you prepare a table before me in the presence of my enemies. My enemies? Yes. Gusto kong imagine niyo na kayo ay tupa. Yan. At sa kabila ng ikaw ay nasa feast, nasa table, na hinanda ng ating Good Shepherd, may nakapaligid sa iyo. Ano yung mga yan? Mga kaawayan. Yan, may ahas, mayroong agila, mayroong hyena, bears, lion, wolves, tigers. Yan po yun. Failures, conflicts, troubles, trials, pains, persecutions, sorrows. Doon pa sa likod ng bundok na yan, nandyan yung mga bully mong kaibigan. Hindi ko na nalalagay kasi malayo na yung bundok eh. Nandun, yung mga taong tingin lang ng tingin at naghihintay magkamali ka ba? Yung mga taong walang bilib sa'yo ba? Nandyan lang yan sa puno, nakatago. Hindi mo makikita. Nandyan, sa dahon, nakasilip. Makinig po tayo. Habang ikaw ay kumakain doon sa hapag na inihanda ng ating mabuting pastol, wag mo silang pansinin. Amen? Ang pastol, nire-ready niya yun para sa tupa niya. Habang kumakain ng kanyang mga tupa, anong ginagawa ng pastol? Kumakain din? Hindi. Nagbabantay. Hawak-hawak kanyang tungkod, ang rod, nakatingin sa mga kaibigan mong bully, sa mga taong pwedeng umistorbo sa'yo. Tandaan mo, siya ang mabuting pastol at ikaw ang tupa. Sobrang mahal ka niya. Amen? Huwag kang magpapabuli sa mga yan. Minsan kasi, ang ginagawa natin, kumain ka lang dyan, makipiesta ka lang dyan. Kumain ka lang. Namnamin mo lang ang tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Ang pagpapala, ang kagalingan, ang proteksyon, doon ka lang mag-focus. Kaya nga, life in focus. Minsan kasi, sa sobrang nabubuli tayo, sabi natin sa Ama, sabi natin sa Good Shepherd, akin na nga yung tungkod. Teka lang ha. Tayo ang lumalaban. Ikaw nakakainis ka na. Yun ba ang gusto ng kaaway? Yes. Ang gusto ng Diyos, chill ka lang. Rest. Peace. Sabi nga doon, di ba?
In His presence, there's always peace and joy. Yung old song na, I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory, in your presence. That's where I always want to be. I just want to be. I just want to be with you. Yung kanta na yun ni Don Moen, that's a decision. Decision mo yun. Makikipiesta ka o maging oso ka? Gusto mo bang maging oso? Pwede din. Gusto mo maging bully? Ganun po yun eh. Kaya, in your presence, that's where I want to be. That's my decision, Lord. I always make a decision every day in my life. Pupunta ako sa table mo na inihanda sa akin. Every Sunday, may table dito. Hindi lang dun May table na nilalatag ang Diyos para sa atin. Kaya don't miss that every Sunday. Grace report, announcement, the message, fellowship, patotoo, yung init ng pagkakamustahan, yung picture, yung ngiti ng bawat isa, lahat yan, piyesta. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ito, inihanda ng Diyos sa atin. Ito always remember. Can you please read this with all our heart? Always remember, you are the sheep and not the shepherd. Lahat tayo dito, sheep. Sabi mo nga sa katabi mo, tupa ka, umayos ka. Tupa ka, umayos ka. Tupa po tayo. Even your pastors here, tupa rin po kami. Tupa rin po kami. Magkakaiba lang po tayo ng pagkatawag, ng pagkaagamit ng Panginoon. Biniyayaan lang po tayo. Hindi po tayo shepherd. Wala tayong tungkod. Amen? Tupa po tayo at umaasa lang po sa gabay ng ating mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Don't try to steal their staff and rod and kill the wolves. Yun ang gusto ng kaaway. Tara, punta ka dito. Yan ang gusto ko. Magalit ka. Pag nagalit ka, you will become vulnerable. Mawawala ka ngayon sa kawan. Gusto ng kaaway, mawala ka sa kawan. Mag-step out ka. Pero ang Diyos, gusto niya, nandun ka lang lagi. Nakikifeast. Feasting at His table. Kaya nga paalala sa atin ni Paul, never take revenge. Romans 12:19. Never take revenge, my friend. But instead, let God's anger do it. For the scripture says, I will take revenge, I will pay back, says the Lord. Diba? Meron bang kumakain na tupa habang kumakain siya ng piyesta, diba? Yari kayo sa akin, pagkatapos ko dito kumain. Hindi po ganun. Diba? Hindi po ganun. Kapag tayo ay nasa hapag ng Diyos, ini-enjoy natin ang kanyang tinapos na gawa. Never take revenge. John 10:10 again, dun sa letter B. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. The table means fellowship, nourishment, provision, and God's sustaining power. Listen, right there, surrounded by conflict and pain, God is providing healing, abundance, peace, and victory. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng persecution, sakit, humanda ka. Be prepared. May hinahandang table ang Diyos sa'yo. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Means everything. He gives us strength, peace, and grace we need to endure. Yun po yung table. Yun po yung ibig sabihin ng table. Pero alam niyo po ba yung tawag na the Lord's table? Ano yung nandun? Pag sinabing the Lord's table, that's the communion.
Ibig sabihin, sa verse 5 na yan, nakapasok dun yung revelation, talks about Jesus. The table represent the finished work of Jesus Christ. Amen? Yung ginagawa natin na communion every Sunday, tratuhin po natin yung piyesta. Hindi lang yung simpleng ostya at katas ng ubas. Isipin mo, Lord, binigay mo to sa akin para talaga mabigay mo ang buo. Piyesta to, Lord. Sakit, lahat ng hihilingin mo. Kaya dapat lahat, cast it all to God. Financial, health, relational, studies, boyfriend, asawa, anak, lahat, piyesta eh. Tama? Pag piyesta, it all you can. Sky's the limit. Kung ano ang iyong hilingin, binigay na ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay. Remind yourself that the battle is already done. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Remind yourself the battle is already done. Wala ka nang gagawin. Kumain ka na lang. May nagbabantay na para sa iyo. Amen? Amen? Di ba sabi ko noong nakaraan, mag-invest tayo sa kama? Ngayon naman, mag-invest tayo sa table. Dahil pag may table sa bahay ninyo, it represent, Lord, I will feast at your table. Diyan mo inilagay ang communion, ang sugatang katawan ni Jesus, ang dugo na pinagtibay ng bagong tipan para sa akin. Alam niyo po, walang makakasakit sa iyo kundi sarili mo lang. Hindi ka masasaktan kung walang bigat ang sasabihin sa iyo. Kaya ka nasasaktan, bakit? May bigat eh. Pero pag nag-decide ka, kahit anong sabihin nyo, I'm still the righteousness of God in Christ Jesus. Ang may bigat lang sana sa atin po na salita ay salita ng Diyos. Kahit anong sabihin ng mga kapwa mo, ng mga bully na nasa likod ng bundok, walang bigat yun. Ang may bigat, yung right standing mo, yung patotoo na alam mo, kahit ikaw ay minsan tumatabikwang, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi siya nakatingin sa performance mo. Amen? Nakatingin siya sa ginawa ni Jesus na tinanggap mo, na nandoon, nagre-representa sa table, the body of Christ, the blood of Jesus Christ, the finished work of Jesus Christ. Amen? Our beloved thought for this morning, I am a beloved child of God. I can sit at His table. May karapatan kang makipiesta. Amen? Lubos-lubusin mo na. Hiling na. Hiling na. Hindi ka malilimitahan. Hilingin mo na. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. In the midst of our enemies, you always prepare a table for us. Salamat, Panginoon, natutunan namin that table represent the finished work of Jesus Christ. Thank you, Father, for your Son, Jesus Christ. He offered His life for us. Kaya nararanasan po namin ito. Lord, bigyan mo kami ng new perspective na sa tuwing kami pupunta ng simbahan, na sa tuwing kami ay magte-take ng communion, it represents your everlasting love, your unending grace. It represents feast at your table. Salamat, Lord. Salamat, napakabuti mo. Napakabuti mong pastol. Papunta pa lang kami sa aming mga lakarin, nauna ka na dun. Inihanda mo na ang aming buhay, ang pagpapala, ang kaligtasan. Pinapanalangin pa lang namin yung mga bagay na magpapasaya sa amin. Inihanda mo na yon na ibibigay mo sa amin yung mga kahilingan namin. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon,
sa banal na Espiritu na patuloy na nag-uudyok sa amin, na patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin. Kaya kami naniniwala, kaya kami nagiging malaya. Lord, we pray na wala pong frustrations, walang pain, walang persecutions, walang bully, friends, na makapagpapatalikod sa mga anak mo, Panginoon. Na makakapagpaistorbo o makakapag-defocus sa amin. Dahil nakafix lang ang aming eyes kay Jesus, our good shepherd. Kung napainggan mo ito at tila ikaw ay pagod na, ikaw ang nakikipaglaban mag-isa, may paanyaya ang ating Panginoon. Gawin mo siyang mabuting pastol. Ikaw ay inaanyayahan niya. Sabi ng salita ng Diyos, "Come to me, and I will give you rest." Isa lang ang solusyon. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo sa anumang banta ng mundong ito. Kaya, gagabayan kita sa panalangin. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, salamat po. Salamat po. Narinig ko na ikaw ang mabuting pastol. Ikaw ang mabuting pastor. Sa sandaling ito, Sandaling ito, sinusuko ko sinusuko ang aking sarili ang aking sarili sa iyong pag-ibig sa iyo. at biyaya. Inaamin ko, Inaamin ko, ako'y walang magagawa, ako'y walang magagawa. hiwalay sa iyo. Hiwalay sa iyo. Ako'y mapapahamak Ako'y mapapaham. ng hiwalay sa kawan ng Diyos. Hiwalay sa kawan ng Diyos. Kaya tinatanggap kita Kaya tinatanggap kita bilang aking Diyos bilang aking at tagapagligtas. tagapagligtas. Pinatawad mo na ang aking kasalanan. Tawad mo ng ating Nilinis mo na ako at ako'y karapat dapat sa iyong harapan. dapat sa iyo. Ako ay anak mo. Nilista mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At handa na akong umupo sa iyong presensya. Sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede mo nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Let's receive the blessing of Jesus Christ. The blessing of our Father Abraham in the name of Jesus. Lord, I pray. Ibibigay mo, Panginoon, ng revelation, Panginoon, ng iyong tinapos na gawa sa iyong mga anak. They are always protected. For no weapon formed against us shall prosper. In the mighty name of Jesus, ang iyong mga anak, ang mga tupang ito, nakataas ang kanilang mga kamay, Panginoon. Sinusuko kanilang buhay. Hindi namin alam ang mangyayari sa mga susunod na oras. Kaya, Panginoon, we surrender everything to you because you hold the future. You hold our future. At wala kang ninais sa amin na hindi ikabubuti namin. Lord, pinagpala mo na ang mga negosyo, mga negosyante na nandito, Panginoon. Pinagpala mo na ang mga estudyante. Ilalayo mo sila, Panginoon, sa masamang ehemplo ng mundong ito. Lord, pinagpala mo na, Panginoon, ang mga nanay na nandito. Sa pangalan ni Jesus, kayo po ang magpapatibay sa kanilang puso, sa kanilang pagiging ilaw ng tahanan. Ang mga tatay na nandito, sa kanilang pagtatrabaho, Lord, sasamahan mo sila. I-remind mo, Panginoon, na sila'y pinagpala at minamahal mo. Lord, ang mga anak na nandito, Lord, pinotektahan mo na, Panginoon, sa anumang banta ng social media, yung banta ng brain rot. Lord, wala pong hindi matalinong anak ng Diyos. They are the champion of you, of your Son Jesus Christ, of your kingdom. In the mighty name of Jesus, Lord, I declare, we speak blessing upon blessings, protection. At ang Beloved Grace Church, Panginoon, sa iyo namin ito pinagkakatiwala. Ministeryo mo po ito, Panginoon. Sa iyo po ito, Panginoon. Kayo po ang aming pastol. Lagi lang kaming aangkas sa walang katapusang biyaya mo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong linggo. At sa susunod na linggo, kami ay makikipiesta ulit sa walang hanggang pag-ibig mo
na inaalay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, pinagaling mo na, Panginoon, ang may mga sakit na nandito. Karamdaman, Panginoon. Lord, dininig mo na, O Diyos, ang mga hiling ng mga kapatid kong nandito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pinasaya mo na, O Diyos, yung mga malulungkot dito, Panginoon, na hindi lang dinadaan sa ngiti. Lord, kayo po ang nakakita ng mga puso namin. Lord, kayo na rin po, Panginoon, nag-iayakap, Panginoon, sa mga kasama namin na talagang namimiss ang yakap ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga puso na, Panginoon, na nasugatan, kayo po, O Diyos, sa magpapagaling nito. Mga relasyon na nawasak, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, bubuuin mo, Panginoon, pagkat walang imposible sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng aming ihilingin ay ibinigay mo na. For you promise, whatever we ask in prayer, we believe that we have received it, and it will be ours. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Everybody would say, Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.